Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Isang malakas na ingay at mabilis na bulungan ang biglang umalingaw sa labas ng pangunahing gusali ng Tayi sect na mabilis umagaw sa atensyon ng lahat. Dahil sa hindi inaasahang komosyong ito ay napatigil sa kanilang kinatatayuan sina Jin Taesan at ang pinuno ng sekta na si Hong Menggi. Bakas ang matinding gulat sa mukha ng dalawa habang nakatingin sa direksyon ng kaguluhan, at agad namang pinagpawisan si Jin Taesan habang pilit na inuunawa kung ano ang nakakagimbal na pangyayaring bigla na lamang sumiklab sa kanilang harapan. Mabilis na nagtakbuhan at nagkagulo ang mga disipulo ng Tayi sect upang saksihan ang isang nakakagimbal na eksena sa labas. Nang may magtanong kung ano ang pinagmumulan ng komosayon ay buong gulat na isinigaw ng isang bata na kasalukuyang naghaharap sa isang sparring match ang ating bida at si Namgang San. Dahil sa narinig ay agad namang pinagpawisan at napahawak sa kanyang ulo si Jin Taesan. Panibagong sakit ng ulo na naman ang hatid ng kanyang anak dahil sa gulo na pwede nitong idulot kaya pilit siyang pinapakalma ni Hong Menggi na nasa kanyang tabi. Sa kabilang dako ay matinding shock din ang rumahistro sa mukha ni Hong Sarayan nang makarating sa kanya ang balita. Halos sumabog siya sa labis na pagkadismaya habang pilit na inuunawa kung ano na namang panibagong kalokohan ang pinasok ng ating bida para lamang kalabanan ang tanyag na Genesis Divine Dragon. Mabilis na lumapit si Kang Chesok kina Jin Taesan at Hong Menggi upang alamin kung saan nagmumula ang matinding gulo sa labas. Kahit bakas pa rin ang stress sa kanyang mukha ay diretsyong sinagot ni Jin Taesan na nagdesisyon ang ating bida at ang sikat na bayani na magharap sa isang sparring match. Sa pagkarinig ng balitang iyon ay literal na nanlaki ang mga mata at sobrang napangangasi Kang Chesok sa labis na pagkagulat dahilan para hindi siya makapaniwala sa matapang na kalokohang pinasok ng anak ng kanyang kasamahan. Samantala ay bahagya namang pinagpawisan si Hong Sarayan habang inaalala ang mga naunang nangyari. Batid niya na mula pa lang sa pagdating ni Namgang San ay naging mabigat na ang tensyon sa pagitan nito at ng ating bida ngunit hindi niya inaasahan na aabot ang sitwasyon sa isang biglaang sagupaan. Sa kabilang banda ay walang anumang pakialam sa posibleng panganib ang mga nakababatang disipulo dahil masigla pa nilang isinigaw ang kanilang buong suporta para sa ating bida. Dahil sa nakakabinging ingay ng mga bata ay lalong sumakit ang ulo ni Jin Taesan habang tahimik na pinagmamasdan ang patuloy na paglala ng sitwasyon. Sa gitna ng masayang pagkakagulo ay hindi naiwasan ng isang nakababatang disipulo na makaramdam ng pag-aalala lalo pa at ang makakalaban ng ating bida ay ang tanyag na bayani na si Namgang San, subalit mabilis itong kinontra ng kanyang mga kasamahan upang ipaalala ang mga natatanging tagumpay na nakamit nito kamakailan, bumalik sa kanilang alaala kung paano malinaw na pinabagsak ng ating bida si Gai Chulyong at maging ang sikat na si Song Moran ng Iron Sword Sect. Dahil sa malakas na patunay na ito ay nawala ang anumang pag-aalinlangan ng mga bata, at sa halip ay buong kumpiyansa at pananibik nilang isinigaw na paniguradong may uuwi muli ng ating bida ang panalo sa nakakagimbal na labanang ito. Sa kabila ng walang patid na hiyawan at buong pusong pagsuporta ng mga nakababatang disipulo para sa ating bida ay isang matinding kaba naman ang tahimik na namumuo sa dibdib ni Jin Taesan. Bahagya siyang pinagpawisan habang seryosong pinagmamasdan ang paligid dahil kahit batid niyang mabilis na lumago ang kakayahan ng kanyang anak ay alam niya rin ang mapait na katotohanan sa likod ng sigupaang ito. Sa isipan ni Jin Taesan ay malinaw na imposibleng makasabay ang simpleng martial arts ng Tayi sect laban sa nakakatakot at tanyag na sining ng Namgang clan. Halos mabaliw ang ama sa kakaisip kung ano na naman ang pumasok sa isip ng ating bida at bakit nito pilit na sinusubong ang isang kalaban na malayo sa kanyang antas. Hindi kalaunan ay pormal nang nagkaharap ang dalawa sa gitna ng malawak na larangan, kalmado lamang na nakatayo ang ating bida habang matalim namang nakatingin sa kanya ang Genesis Divine Dragon na si Namgang San na handang-handa na para patunayan ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Bago tuluyang magsimula ang laban ay pormal na inulit ng ating bida ang kanilang kasunduan upang marinig ng lahat, kalmado niyang idineklara na tanging ang admission token lamang ang kanyang itataya, samantalang ang nakatayo sa kanyang harapan ay napilitang isugal ang 7-hued jewel, Heavenly Silkworm Silk, at ang pinahahalagahang Great Vitality Pill ng Namgang clan. Akmang ipapaalala pa sana ng ating bida ang isang limitasyon nang bigla siyang putulin ni Namgang San. Bakas ang matinding kayabangan sa mukha nito habang buong kumpiyansang idinedeklara na tanging ang Kankyong Boundless Sword Technique lamang ang kanyang papakawalan,
Para lalong ipamuka ang pagkakaiba ng kanilang antas ay dinagdagan pa niya ito ng limitasyon na 30% lamang ng kanyang panloob na enerhiya ang kanyang gagamitin. Dahil sa ibinigay na limitasyon sa sarili ay buong higpit na hinawakan ni Nam Gangsan ang puluhan ng kanyang espada at seryosong nagbabala na wala na siyang dahilan para magpigil pa. Walang anumang takot namang hinawakan ng ating bida ang kanyang sandata bago ibigay ang hudyat na magsimula na, sa eksaktong sandaling iyon ay isang nakakabinging tensyon ang tuluyang bumalot sa paligid. Mula sa hindi kalayuan ay labis na pinagpawisan at napalunok na lamang si Hong Sarayan maging ang kanyang amang si Hong Monggi dahil sa nakakatakot na pressure na hatid ng dalawang mandirigma. Mabilis na bumasag sa katahimikan ang ating bida nang bigla siyang humakbang ng napakalakas upang kuhanin ang inisyatiba at biglaang sumugod pa itaas. Kasunod nito ang isang matinding salpukan ng bakal ng direktang ihataw ng ating bida ang kanyang sandata na mabilis namang sinalo ni Nam Gangsan sa gitna ng nagtalsikang puwersa. Ramdam ang bigat ng atake sa pagitan ng kanilang nagbabanggang mga espada habang pilit na itinutulak ng ating bida ang kanyang kalamangan, dahil sa lakas na ipinamalas na ito ay tuluyang napatitig ng may matinding gulat si Nam Gangsan sa likod ng kanyang talim habang hindi makapaniwala sa nakakatakot na bilis na bumungad sa kanya. Mabilis na nagpatuloy ang matinding palitan ng atake at sa bawat paghampas ng kanilang mga espada ay naglalagablab ang mga kislap ng bakal sa paligid. Napansin agad ng ating bida ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kaharap kaya bumitaw siya ng isang mapanuksong ngiti bago tahasang sabihin na halatang halata sa mukha nito ang labis na pagtataka kung bakit nangyayari ang sitwasyong iyon. Walang sinayang na oras ang ating bida at muling nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na hampas na pilit namang sinasalo ni Nam Gangsan kahit paunti-unti na itong naitutulak pa atras. Sa gitna ng nakakabinging tunog ng nagbabanggang sandata ay isang matinding pagkalito ang tumatakbo sa isipan ni Nam Gangsan dahil hindi siya makapaniwala kung paano nagkaroon ng ganoon kabigat at kabilas na espada ang isang hamak na disipulo na hindi pa man lang umaabot sa hustong gulang. Patuloy na ibinabagsak ng ating bida ang kanyang mabigat na espada dahilan para labis na mabigla si Nam Gangsan habang pilit itong sinasalo, hindi lubos akalain ng sikat na bayani na ganito kabigat ang puwersang kakaharapin niya mula sa isang hamak na disipulo. Sa susunod na sandali ay mabilis na tumalon ang ating bida upang sana ay dumistansya at humanap ng panibagong buwelo, subalit hindi na pinalagpas ni Nam Gangsan ang pagkakataong iyon kaya mabilis siyang sumugod at malakas na binangga ang ating bida dahilan para mapaungol ito sa tindi ng salpukan. Mabilis na hamampas pababa ang espada ni Nam Gangsan habang seryosong inamin na mas nakakabilib ang kakayahan ng ating bida kaysa sa kanyang inaasahan, subalit kasabay nito ay tuluyan na niyang ibinuhos ang kanyang lakas dahil wala na siyang planong patagilan pa ang laban. Walang anumang pag-aalinlangang pinakawalan ni Nam Gangsan ang kanyang pamosong Kangkyong Boundless Sword Technique. Sa ilalim ng nakakatakot na pressure ay mabilis siyang sumugod pasulong habang malamig na idinedeklara na hindi kailanman mauulit ang isang milagro. Mabilis na dumistansya at pumosisyon ang ating bida upang harapin ang mapanirang atake na paparating sa kanya. Sa susunod na sandali ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata habang matalim na nakatitig sa unahan. Sa eksaktong oras na iyon ay naging napakalinaw sa kanyang paningin ang mismong pagsugod ni Nam Gangsan kasama ang bawat galaw ng nakakatakot na sining nito patungo sa kanyang direksyon. Mabilis na sinalubong ng ating bida ang mapanirang atake ni Nam Gangsan at sa mismong pagtatagpo ng kanilang mga sandata ay umalangaw ang sunod-sunod na tunog ng nagbabanggang bakal. Walang gustong umatras sa dalawa habang patuloy silang nagpapalitan ng mabibigat at mabibilis na hampas sa gitna ng larangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang matinding sagupaan ay buong lakas na inihataw ng ating bida ang kanyang espada pababa upang tapatan ang puwersa ng sikat na bayani dahilan para magtalsikan ng hangin sa kanilang paligid. Sa gitna ng naglalagablab na palitan ng atake ay isang matinding pagkalito ang bumalot sa isipan ni Nam Gangsan. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na disipulo mula sa maliit na sekta ay kayang samalag sa kanyang ipinagmamalaking Kangkyong Boundless Sword Technique. Dahil sa labis na pagkabigo ay buong lakas siyang hamampas pababa habang galit na nagtatanong kung anong klaseng pandaraya ang ginagamit ng ating bida. Agad namang nagdilim ang mukha ng ating bida at sumagot sa pamamagitan ng isang mabigat na salpukan ng kanilang mga espada, buong galit niyang isinigaw kung gagamitin din ba nito ang parehong walang kwentang palusot na mismong sinabi ni Song Hoyo noon. Kasabay ng matalim at nanggagalaiting titig sa likod ng nagkikiskisang mga talim ay mariin niyang kinu-question kung bakit palagi na lamang itinatanggi at hindi kailanman matanggap ng mga nagmamarunong na bayani ang kakayahan ng Tai sect.
Mahigpit na naikuyom ni Namgang San ang magkabilang kamay sa puluhan ng kanyang espada matapos marinig ang mabigat na salita ng ating bida. Nagbitiw siya ng malamig na paumanhin kung nakasakit man ang kanyang binitawang salita, subalit buong yabang at kumpiyansa niyang idineklara na isang malaking imposible na makaranas ng pagkatalo ang Namgang clan. Kasunod ng matapang na linyang iyon ay mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng isang nakapanlulumong serye ng atake na buong lakas namang sinasalag ng ating bida sa gitna ng naglalagablab na puwersa. Mula sa labas ng larangan ay bakas ang matinding gulat sa mukha ni Hong Manggi habang hindi makapaniwala sa nakakatakot na momentum na ipinapakita ng tanyag na bayani. Halos hindi niya maisip kung paanong nagagawa nito ang ganoong antas ng lakas gamit lamang ang 30% ng kanyang panloob na enerhiya. Labis din ang takot na naramdaman ni Hong sa Ryan na nasa kanyang tabi dahil halatang halata na ang killing intent sa bawat galaw ng kalaban. Samantala ay nanatiling kalmado ang ating bida habang mabilis na umiiwas sa bawat mapanirang hampas, at tila ba tahimik na kinukwestiyon sa kanyang isipan kung iyon na ba talaga ang nasabing killing intent ng kanyang katunggali. Sa sandaling iyon ay biglang bumalik sa isipan ng ating bida ang mga malinaw na alaala ng kanyang malagim na nakaraan. Sa kanyang alaala ay makikita siyang sugatan at duguan habang naghahabol ng hininga sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan, hindi kalaunan ay naramdaman niya ang mabibigat na yabag ng isang papalapit na kalaban na walang awang bumunot ng espada sa kanyang likuran. Bakas ang matinding desperasyon sa nanlalaking mata ng ating bida na nasasalamin sa malamig na talim ng sandata. Ang tagpong iyon ay naganap noong mga panahong sunod-sunod ang tinatamong pagkatalo ng Murm Alliance laban sa nakakatakot na puwersa ng demonic cult. Dahil sa matinding kawalan ng pag-asa ay ginawang huling pananggalang ang kanilang maliit na grupo ng mga mandirigma upang tapatan ang walang katapusang patayan sa gitna ng madugong larangan. Sa pagpapatuloy ng kanyang madugong alaala ay naging malinaw ang kaunos-lunos na katapusan ng minor orthodox unit kung saan ang ating bida mismo ang tumatayong kapitan. Sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan ay sugatan siyang nakatayo habang pilit na pinoproseso ang malagim na bangungot sa kanyang paligid. Kasunod nito ay ang mabilis at brutal na paglusob ng isang nakakatakot na miyembro ng demonic cult patungo sa kanyang direksyon, dahil sa walang awang puwersa ng kalaban ay tanging matinding gulat at kawalan ng pag-asa lamang ang rumahistro sa nanlalaking mata ng ating bida. Sa mismong harapan ng ating bida ay isang walang awang paghiwa ang ibinaon ng kalaban sa dibdib ng kanyang kasamahan na naging dahilan ng matinding pagtalsak ng dugo sa paligid. Dahil sa nakakapanghilakbot na atake ay napabuga ng napakaraming dugo ang kanyang kasamahan habang malinaw na nakabakas sa mukha nito ang matinding gulat at sakit bago tuluyang nawalan ng lakas. Sa gitna ng malamig na buhos ng ulan ay tuluyang bumagsak ang dagwang katawan nito sa mismong paanan ng ating bida habang pilit na binibigkas ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. Sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan ay bumungad sa paningin ng ating bida ang sarili niyang refleksyon mula sa isang malawak na lawa ng dugo habang hawak ang kanyang dagwang espada, isang mabigat na katotohanan ang mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na kung hindi siya lalaban ay paniguradong mamamatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa matinding desperasyon na iyon ay buong lakas siyang nakipagsagupaan sa mga nakakatakot na miyembro ng demonic cult. Bakas ang matinding galit at determinasyon sa kanyang nagliliyab na mga mata habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang sandata upang ipagpatuloy ang walang katapusang patayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang madugong alaala ay umalangaw ang isang malakas na sigaw mula sa ating bida habang buong tapang at desperasyon siyang sumusugod sa gitna ng ulan. Mahigpit na nagnalit ang kanyang mga ngipin habang tumatakbo sa kanyang isipan na iyon ang malinaw na dahilan kung bakit palagi niyang itinataya ang kanyang mismong buhay sa pinakaunahan ng labanan, ang nakakatakot na killing intent at matinding takot na naranasan niya noong mga panahong iyon ay nananatiling buhay at nakaukit sa kanyang memorya na parang isang permanenteng tatak. Pagbalik sa kasalukuyan ay isang malakas at mabilis na paghampas ng espada ang walang awang pinakawalan ni Namgang San. Subalit sa halip na manginig sa takot ay nanatiling kalmado ang ating bida habang matalim na sinusundan ng tingin ang paparating na talam, ang lahat ng bigat at trauma mula sa kanyang nakaraan ay hindi niya kailanman itinuturing. Nakahinaan, bagkus ay buong tapang niya itong gagamitin bilang isang matibay na hakbang upang mas umangat at tapatan ang nakakagimbal na puwersa ng sikat na bayani. Mabilis at biglaang sumugod ang ating bida patungo sa kanyang kalaban dahilan para malakas na mag-crack at mawasak ang mismong sahig na kanyang inapyakan, habang mabilis na lumulusob ay muling dumaan sa kanyang isipan ang malagim na alaala ng kanyang mga kasamahang dagwang nakahandusay sa ilalim ng malamig na ulan.
dahil sa pait ng nakaraan ay nagningning sa matinding determinasyon at katapangan ang mga mata ng ating bida habang mahigpit na nakangit-ngit ang kanyang mga ngipin. Isang mabigat na pangako ang kanyang binitawan sa kanyang sarili na sa panibagong buhay na ito ay sisiguraduhin niyang mapoprotektahan niya ang kanyang pamilya at mga kasamahan. Walang anumang pag-aalinlangan siyang tumalon at sumalubong sa ere upang buong lakas na iharap ang kanyang espada laban sa mabigat na pababang atake ni Namgang San. Sa gitna ng kanilang matinding salpukan ay naglalagablab ang paninindigan ng ating bida na ipagtatanggol niya ang mga mahahalagang tao sa kanya gamit lamang ang kanyang sariling dalawang kamay. Dahil sa tindi ng puwersa mula sa salpukan ng kanilang mga espada ay bakas ang matinding hirap at gulat sa paisang mukha ni Namgang San, mahigpit na nagmelit ang kanyang mga ngipin habang hindi makapaniwala sa bigat ng atake na sinalubong niya mula sa ating bida. Sa susunod na sandali ay isang napakalakas na pagsabog ang yumunig sa buong paligid kasunod ng pagtaas ng isang napakakapal na ulap ng alikabok mula sa mismong sentro ng kanilang labanan. Dahil sa nakakatakot na shockwave at malakas na hangin na hatid ng kanilang sagupaan ay napilitang takpan ni Hong Monggi at Hong Sarayan kasama ang iba pang mga disipulo ang kanilang mga mukha. Labis na takot at pagkabigla ang malinaw na rumahistro sa kanilang mga reaksyon habang pilit na inilalagan ang kanilang mga sarili mula sa nagtalsikang puwersa na nagmula sa naglalagablab na palitan ng atake ng dalawang mandirigma. Mula sa matinding lakas ng pagsabog ay malakas na bumagsak ang ating bida at dumausdal sa wasak na sahig, subalit sa halip na tuluyang mawalan ng lakas ay dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahandusay, bakas ang mga dumi at galos sa kanyang mukha ngunit nanatili siyang kalmado at tila ba hindi alintana ang sakit. Idinyura ng ating bida ang naiwang dugo sa kanyang bibig at nagpakawala ng isang mapanuksong ngiti bago tahasang kinausap ang kanyang kalaban. Malinaw niyang ipinaalala kay Namgang San ang nauna nitong ipinagmalaki na tanging ang Kangkyong Boundless Sword Technique lamang ang kanyang gagamitin sa buong sagupaan. Sa kabilang banda ay makikita si Namgang San na balot ng isang naglalagablab na asol na enerhiya habang mahigpit na nakaposisyon hawak ang kanyang sandata. Sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang malaki at nakakatakot na figure na sumasabay sa kanyang mismong tindig. Naging malinaw sa sandaling iyon na ang sining na kanyang pinakawalan upang salagin ang puwersa ng ating bida ay walang iba kundi ang Imperial King Sword Technique. Dahil sa matinding pressure at hindi inaasahang lakas ng kanyang katunggali ay napilitan si Namgang San na sirain ang kanyang sariling salita at patakaran upang hindi tuluyang matalo sa mismong laban.